Tatlong pagdinig kada linggo. Yan daw ang gagawin ng Kamara para makakuha ng boto kaugnay sa panukalang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas bago ang Holy Week recess ng Kongreso sa susunod na buwan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bukas sisimulan ng talakayin ng Committee of the Whole ng Kamara ang Resolution of Both Houses o RBH No. 7 na layong amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Si House Speaker Martin Romualdez ang mamumuno sa pagdinig. Sa RBH 7 ng Kamara, walang nakasaad kung magkasama o magkahiwalay na boboto ang Kamara at Senado. Sa bersyon kasi ng Senado, malinaw na nakasaad na hiwalay ang botohan. Pero sabi ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, siyempre kasi may dalawang proceedings, malamang sa hindi, separated ang voting yan. Okay. Pero ang sinight po ng resolution ng House are the exact words in the Constitution. Kasi pag pinalitan ho namin yan, edi constitutional amendment ulit yan. wala raw silang deadline sa Kamara. Pero hanggat maaari, sabi ni Asidre, ayaw niyang sumabay sa election 2025 ang plebisito at pag-amyenda sa saligang batas para walang bahid politika. Sabi naman ni Senador J.V. Ejercito, hindi kailangan baguhin ang konstitusyon para makahikayat ng foreign investments, kaya bakit aniya nagmamadali? Wala rin daw inuto si Pangulong Bongbong Marcos na madaliin ito nang magpulong sila noong Enero. Wala siyang time frame na sinabi. Ang gusto lang niya, magkaroon ng amendments for economic provision. So that was very clear. Sa ngayon, tuloy rin ang pagtalakay ng Senado sa Resolution of Both Houses No. 6. Gagawin namin lahat para maging transparent na pag-usapan namin na economic provisions lamang para hindi controversial. Ayaw rin natin na nangyari na magpapasa tayo ng proposal tapos pagdating sa lower house, hindi acceptable. Kasama sa mga layong amyendahan ng economic provision sa public utilities, basic education at advertising. Nagsagawa naman ng aktibidad ngayong araw ang ilang grupong pabor sa pag-amyenda sa saligang batas kasabay ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ginugunita po ngayon ang ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kabilang sa mga dumaloryan ng mga veterano at mga bubalangkas ng 1987 Constitution. Mula sa EDSA Shrine, nakatutok live, Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Ivan, narito nga ako sa harapan ng EDSA Shrine at dito po ay patuloy ang pagprograma ng iba't ibang mga grupo at isa lamang po ito sa ilang events na naganap kaugnay sa anibersaryo ng People Power. Pero Ivan, dalawa yung pangunahing panawagan nila, no? At iyan ay ang ipaglaban ang diwa ng EDSA at tutulan ang charter change. Mabuhay ang Pilipinas! Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang paggunita sa 38th anniversary ng People Power Revolution sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ilan sa nag-alay ng bulaklak sa People Power Monument ang Spirit of EDSA Foundation, Bantayog ng Mga Bayani Foundation, Human Rights Violations Victims Memorial Commission, August 21 Movement at Chino Rosas Foundation. Sa mga commemorative events po kasi talaga, hindi natin ina-expect na maraming tao. At ang mahalaga po dito ay hindi tayo nakakalimot. Especially yung naging pakinabang ng bayan after 1986. Inalala sa pagtitipon ang pagsasama-sama ng mga Pilipino sa mapayapang revolusyong nagpatalsik kay nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dala pa nga ng lalaking ito ang isang lumang dyaryo na nag-aanunsyo ng pag-alis sa bansa ni Marcos Sr. Kasi ang ipinaglaban namin ay para sa bayan. Ang ipinaglaban namin ng matagal na ang tingin namin, ipinanalo namin ng people power ay yung pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Tiniyak daw na lalahok ang kabataan para hindi malimutan ang diwa ng people power. Values like truth, values like democracy, values like justice. And I think a lot of young people today are actually already invested in these values. Dapat hindi ito binubura sa ating history at syempre kailangan binubuhay natin ang diwa ng EDSA. Sa makasaysayang Kalayaan Hall ng Club Filipino sa San Juan City, kung saan nanumpang Pangulo si Corazon Aquino noong February 25, 1986, nagtipon ang Buhay ng EDSA Campaign Network.
Dumalo ang mga bubalangkas ng 1987 Constitution. Naroon din ang ilang veterano ng People Power. Anak ni President Cory na si Viel Aquino D. at si Liberal Party spokesperson Attorney Laila De Lima. Nakadilaw na damit naman ang mga grupo ng biker at jogger sa EDSA Freedom Ride sa Makati City. Naroon si dating Senador Rene Sagisag at Francis Aquino D. apo ni Cory at Ninoy Aquino. Nung Chinese New Year, yun din, di ba? Parang Sabado siya, ginawa pa rin holiday. Yung Friday pa, ginawang holiday din, di ba? So bakit yung EDSA hindi? Pero naninindigan na lang kami na kahit anong ano yung pasya ng Malacanang, ang grupo na ito, tsaka marami pang ibang grupo, naninindigan pa rin na kailangang gunitain yung EDSA. Dati nang sinabi ng Malacanang na nire-respeto nila ang paggunita sa People Power Revolution, pero hindi na nila ito idineklarang holiday dahil linggo naman daw ito. Ivan, nagpapatuloy yung pagtitipo dito sa harapan ng EDSA Shrine. Medyo ang kanila po okupado ay yung ilalim ng flyover sa harapan ng simbahan at umaabot doon sa harapan ng mall dito sa EDSA Shrine. At dito naman po makikita nyo sa aking gawing kanan, kita naman yung lagay ng trapiko. No? Yan po yung flyover papunta sa north. At makikita nyo tuloy naman ang daloy ng trapiko. Gayon din yung papunta naman po sa direksyon ng South Ivan ay tuloy din naman ang daloy ng trapiko bagamat meron pong bahagyang pagbagal. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa EDSA Shrine. Ivan? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Hinarang naman sa checkpoint ng pulisya ang ilang makikiisa raw dapat sa pagdiriwang ng 38th EDSA People Power Anniversary ngayong araw. Ayon sa bagong Alyansa Makabayan Timog Katagalugan o Bayan TK, hinarang ng ilang nakauniforme ng PNP ang jeep na sakay ang ilang delegado. Una raw dapat pupunta ang grupo sa US Embassy para magkilos protesta. May mga hinarang na jeep sa Bacoor, Cavite, pati sa Los Baños at Santa Rosa sa Laguna. Ayon sa Bayan TK, walaan nila umanong legal na basehan ang aksyon ng pulis o ng pulisya. Sinubukan daw tanungin ng isang miyembro ang mga humarang na pulis kung bakit nila ito ginagawa, pero wala raw sumagot sa kanya. Sinusubukan pa namin kunan na pahayag ang PNP tungkol dito pero wala pa silang tugon. Bumuwelta ang Chinese Embassy sa pahayag ng isang American think tank na sinasabing ang China ang pinaka-naminsala sa malaking bahagi ng mga bahura sa South China Sea. Ayon kasi sa Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI, mahigit 21,000 acres ang napinsalang coral reefs dahil sa reclamation at pangunguha ng mga taklobo ng China. Sagot ng embahada, false report ito dahil nabuo ang mga paratang mula sa lumang satellite image na isinama ang think tank o ng think tank sa kanilang report. Git nila binibigyang kahalagahan ng China ang pagprotekta sa ecological environment sa South China Sea. Bukod dito, ang mga ginagawa raw nilang environmental protection at monitoring work ay alinsunod sa domestic at international laws. Nagtagisan sa ganda at literal na bango ang mga karosang bida sa Floral Float Parade sa Panagbanga Festival sa Baguio City. At mula sa City of Pines, nakatutok live si Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Joanne? Pia, all smiles ang mga nakisaya at nanood ng selebrasyon ng Panagbanga Festival Grand Float Parade dito sa Baguio City ngayong araw. Sa gitna ng tirik na araw, pambungad ang makikisig na lalaking igorot sa pagbubukas ng Panagbanga Grand Float Parade. Namumukadkad ang nasa 33 float na tadtad ng makukulay na bulaklak sa parada sa Session Road at Harrison Road. May all-pink float. Attraction din ang float ng Baguio City na tampok ang magical beauty ng City of Pines. Ipinakita ng ilang karosa ang buhay na kultura ng mga taga-Cordillera. May Malagarden White Dragon inspired Under the Sea theme. At ang patok ngayong bibe na sa Baguio raw unang nauso. Pumarada rin ang float ng GMA Network, sakay ang ilan sa cast ng Kapuso Action Comedy Series na walang matigas na pulis sa matinik na misis. Sulit na sulit ang pagbisita ng ating mga kababayan dito sa Panagbanga Festival. Bukod kasi sa mga naggagandahan at makukulay na float, nasilayan din nila ang mga matamis at magandang ngiti ng mga stars ng walang matigas na pulis sa matinik na misis.
Idinisplay ang mga karosa sa Melvin Jones Football Grounds. At dito lalong namangha ang mga nag-abang na turista. Maganda po, sobrang ganda. Hindi ko nakala na ganyan siya ka-effort. Super gaganda. Sobrang pulido ng mga pagkakalagay ng flowers. Sa datos ng PNP, mahigit 50,000 tao ang nakisaya sa Panagbanga Festival Celebration ngayong araw. Maayos at maganda rin yung security na nangyari. So far, walang naitala na mga may nagreklamo. Pati itong float na iniisip namin na medyo dudumugin ng mas maraming tao, maayos din naman. When we were struck by this pandemic, few years back, we are here showing our resiliency. Samantala, inaasahan naman na sa Miyerkules ilalabas ang resulta ng mga nanalo sa Grand Float Parade Competition. Inaasahan pa rin daw ang pagdagsa ng mga bisita dahil kasi simula araw, actually ngayon palang Pia, sarado na itong Session Road dahil nga sa isasagawang Session Road in Bloom kung saan iba't ibang stalls ang nakapwesto dito ngayon, tampok ang iba't ibang produkto at pagkain. Nagkakaroon din ng on-air concerts at the same time performances na magtatagal nga sa March 3, 2024. Pia? Maraming salamat, Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. May prayer rally na nakatakda ngayon sa Cebu City. Inaasahang tatalakayan ng pagbabago sa konstitusyon sa pamagitan ng People's Initiative. Inaasahang dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Isda. Nico? Ivan, mag-iisang buwan nga matapos ang prayer rally na isinagawa sa Davao City, mayroon ding gagawin nito dito sa Cebu City ngayong gabi. Katulad sa Davao City, sabi ng Cebu Coalition for Transparency, Accountability, Peace and Security, inorganisa ito para ipanawagan at ipanalangin ang estado ng ating bansa kabilang mga kinakaharap na isyu ngayon. Isa raw sa mga inaasahang talakayin dito ang panukalang pagbabago ng Philippine Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative. Kinukwestiyon nila ang paraan sa pangangalap ng mga pirma. Ilan sa mga narito ay nakasuot ng puting t-shirt na may tatak na Filipinos o kaya Cebuanos are not for sale. Kabilang sa mga inaasahang dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Cebu City Mayor Mike Rama. Ang Cebu City Police nag-deploy ng mahigit 300 pulis sa lugar. Ivan, alas 7 nga ngayong gabi nasang magsisimula ang programa dito sa Cebu City. Ivan? Daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Excited na raw ang cast ng Lilet Matias Attorney at Law sa paglabas ng Kapuso Courtroom Drama simula March 4 sa GMA Afternoon Prime. Hanga raw sa isa't isa sina Joe Berry at Cheryl Cruz, lalo na sa mga eksenang may tila pisikalan na. May chika si Lars Santiago. Kitang-kita ang excitement sa mukha ng cast at lahat ng bumubuo ng bagong GMA Afternoon Prime Series na Lilet Matias, Attorney at Law, sa idinaos na Grand Media Con para sa serye, kung saan kinukunan ang mga court scenes sa series. Present ang cast sa pangunguna ni Joe Berry, Cheryl Cruz, Jason Abalos, Edgar Allan Guzman, Joaquin Dumagoso, Sonia Mejia, Lloyd Samartino at iba pa. Naroon din si Direk Adolf Alex Jr. at GMA Entertainment Group Vice President for Drama, Cheryl Ching Si. Si Joe Berry, kahit kinakabahan, mas nananaig daw ang pananabik dahil ang Lilet Matias daw ay katuparan ng pangarap niyang makaganap sa papel ng isang abogado. Natutuwa raw si Joe dahil ang dami niyang natutuhan sa batas at court rules sa pagganap niya bilang Lilet Matias. Nanood kami ng totoong hearing. Di ba meron tayong mga naiisip before kung how it goes sa isang hearing. Nung nanood po ako doon ko na-realize na ibang-iba pala. Puring-puri naman ni Joe ang mga kasama niyang artista sa serye, katulad ni Cheryl Cruz na magiging kalaban niya sa kwento.
Maingat naman po siya. So, hindi naman po ako nasaktan. Pero nung nakita na namin sa TV, ay parang totoong-totoo. Mukha lang siyang totoo kasi magaling yung aming mga artista na nakakasama, pati yung mga direktor at yung mga nag-e-edit nito. War Santiago, updated sa showbiz happenings. Tila naudlot ang katuparan ng wildest dreams ng fans ni Taylor Swift dahil ang tiket para sa kanyang concert naging bato pa. Mahigit 100 Pinoy fans ni Taylor ang na-scam. Mahigit 15 bilyong piso raw ang natangay ng suspect. Kabilang daw sa mga nabiktima ang sparkle artist na si Sofia Pablo. Nakatutok si Jonathan Andal, exclusive. Imbis na sa Eras Tour sa Singapore, sa NBI napadpad ang isang Swiftie o fan ni Taylor Swift matapos umanong ma-scam ng pinagbilhan niya ng concert ticket. Yung total na nabayad ko for 4 tickets is 98,000. Nahanap ko siya dun sa group, yung sa Eras Tour group. So, nag-post naman kami doon, parang pa-vouch po, parang legit ba to? Tapos nakita ko, may mga nag-vouch sa kanya. Pero hindi pala siya nag-iisa. Meron pa raw kasing mahigit 100 Swifties na na-enchant sa alok na tickets ng iisang tao. At ang pagkakatupad ng kanilang wildest dreams na mapanood si Taylor, naudlot. Ang endgame ng scam, aabot daw sa 15 million pesos ang nakulimbat sa Swifties. 250,000, 4 na ticket. Total of 401,000. 70,000 po yung total. Halo po na pinag-ipunan po namin yun nung college, pati scholarship money po nung boyfriend ko na nadamay po. Yung sa akin po galing po sa mother ko, which is a single parent. Yung sa amin po sir is gift po siya ng pinsan namin sa Canada. Pati ang GMA Sparkle artist na si Sofia Pablo na scam din daw dito. Pinakitaan pa raw siya ng peking email screenshot ng Ticketmaster na nag-void sa account ng seller dahil sa pagre-resell ng mga ticket. Nagulat daw siya nang malamang marami pala silang nabiktima. May isa nang nabiktima na nagsampa ng reklamong estafa sa NBI. Pero ang kutob namin marami sila kasi hindi niya kaya nang siya lang to mag-isa. Naghanap daw ng online seller ang mga biktima dahil mabilis na sold out ang ticket. Para patunayang legit seller, nagpadala pa ang suspect ng ID at selfie at nakipag-meet up pa sa ibang biktima para magpapirma ng contract of sale, kung saan nakasaad na kapag hindi niya nabigay ang ticket, makakasuhan siya. At nito ngang nakaraang linggo kung kailan bigayan na dapat ng mga nabiling ticket para sa concert sa March 2, wala raw mabigay ang suspect dahil nagkaproblema raw sa pagkukuhanan niya sanang authorized ticket seller. Nagsabi ako na i-refund niya lang ako kung hindi niya mabibigay yung ticket, pero hindi siya nag-reply. Bukas may mga magsasampa pa ng reklamo sa NBI para raw lumakas ang kaso. Look what you made us do. Sana matuloy na yung rehas tour mo kasi for sure maraming a-attend. Sana gawin mo yung tama na ibalik mo yung pera naming lahat at pagdusahan mo yung ginawa mo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hinihikayat ng Department of Health at National Kidney and Transplant Institute ang mga Pinoy na maging bukas sa pag-donate ng organ. Sa ngayon, halos 300 pasyente ang nakapila para sa organ transplant dito sa bansa. Nakatutok si Jamie Santos. Sa mga may malalang karamdaman, partikular ang may pinsala sa bato, baga at atay, pag-asa ang hatid ng organ transplant para madugtungan ang kanilang buhay. Pero sabi mismo ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, kulang ang mga organ donor sa bansa. Sa datos ng Health Department, as of February 2024, may halos 300 pasyenteng nakapila para magpa-transplant. Pinakamarami ang naghihintay ng bagong kidney. Isa pa man din ang chronic kidney disease o CKD sa mga pangunahing nakamamatay na sakit sa bansa. Latest estimated shows that around 2.3 million Filipinos have CKD. Si Michael, edad 33 nang malamang may CKD siya. 5 taon na niya itong sinasagupa. Sumasakit po yung likod ko hanggang sa nagpa-check up kami, nalaman na nasisira na yung kidney ko. Nagdadialysis na siya 3 beses kada linggo. Napakamahal po ng mga gamot po sa dialysis.
Umaasa rin siyang magkakaroon ng donor balang araw. Mahal din ang organ transplant, umaabot sa 1.2 hanggang 1.7 million pesos ayon sa DOH. Pero pwede raw makatulong ang gobyerno na mapababa ang bayarin. We have this PhilHealth C package wherein the patient is entitled to receive 600,000 pesos. Ilalapit po namin sila sa Malasakit Center and the Social Service po namin para po mapababa yung bills nila. Dagdag ng DOH, may mga card silang ipinamamahagi para lumawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa transplant. Kailangang dumaan sa complete screening ang donor. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Lumahok si Dominic Roque sa isang motorcycle riding event kasama ang new riding buddy niyang si Jack Roberto. Kamusta kaya si Dom sa gitna ng breakup issue nila ni Bea Alonzo? Makichika tayo kay Katatibayan. 2 linggo matapos kumpirmahin ni Bea Alonzo na hiwalay na sila ng fiancé na si Dominic Roque. Nakausap namin si Dom sa isang event sa Subic. Pero matipid ang kanyang sagot nang matanong siya sa estado ng kanyang puso. Next time, no anything about that. Sorry. How are you with everything now? I'm good. I'm actually good. Isa si Dominic sa mga lumahok sa Luzon leg ng isang motorcycle riding challenge. 13 years old pa lang daw ay nahilig na siya sa pagmomotor. Nakasama rin niya si kapuso Hank Jack Roberto. Hindi mo alam yung mga nasa daan dahil public road to, may mga tumatawid na aso, pusa. Siyempre may mga lubak, may mga uneven roads, may mga basta may mga madudulas. Enjoy! Kasi kakulitan ko lang din palagi. So, saya lang. We're planning to go to Visayas, to go around Visayas with our motorcycles. As an adrenaline junkie and motorcycling lover, may ilan tips si Jack para sa mga gustong subukan ang ganitong klaseng adventure. Kailangan pag-aralan mo talaga yung fundamentals ng bike. And yung skills naman, na-hone na yan through joining this kind of event. Ticking the checkbox sa kanilang motorcycling passion, ano pa kaya ang minamanifest ni Jack and Dom this 2024? Gusto ko secure yung bago ako mag-decide na magpatayo kunwari ng bahay. Gusto ko alam ko na kung saan ko kukunin yung pambayad ko ron. This 2024, siguro, I don't know. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga tatakbo sa eleksyon 2025 na maging maingat sa mga sindikatong nasa likod ng poll extortion. Sa pareha ng Super Radyo DCBB, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na may ilan umanong nagpapakilalang tauhan ng IT Department ng COMELEC at nagpapabay ng hanggang 100 million pesos sa ilang kakandidato kapalit ng pagkapanalo. Na-monitor daw yan sa Luzon at Mindanao. Modus daw naman ito na manghingi ng advance payment sa isang kandidato at para makumbinsi, sasabihin nilang ang kalaban ay gusto namang magbayad ng full payment. Makikipag-ugnayan daw ang COMELEC sa NBI para mahuli ang mga sindikatong ito. Sinabi rin ng COMELEC na sa March 5 ay idedemo naman nila sa Kongreso ang paggamit ng Miro machines para sa automated elections. Balik bansa mula sa South Korea ang runners ng Running Man Philippines Season 2. Ang kani-kanilang unforgettable experiences ay chichika ni Aubrey Carampel. Touchdown Pinas na ang runners ng Running Man Philippines Season 2 after ng kanilang month-long taping sa South Korea. Iba-iba rin yung mga challenges namin ngayon. As in, wala talagang nauulit, tsaka may iba rin talagang mga twist ngayon. Si Lexi, nagkaroon pa raw ng slight finger injury. Ito ang patunay na matindi talaga lahat ng challenges namin ngayon kasi nabali na eh. Unforgettable experience daw ang kanilang South Korean adventure kahit mahirap ang mga pinagdaanan nila sa gitna ng winter season. Napaka-surreal kasi nga kami lahat first time namin maka-experience ng snow, hindi lang ba sa winter. Naranasan ko yung windburn. Yes, eto na po siya. Hindi halata. Wala naman. Hindi, na-expire na pag after ko maglapag sa Pilipinas. May mga surprise guest silang dumayo pa sa South Korea. Ready na kami na ipakita sa buong Pilipinas, sa mga kapuso, ang ginawa naming kalokohan sa South Korea for Season 2.
Si Boss G. Glyza De Castro, nag-extend daw ng stay sa Korea kasama ang husband na si David Rainey. Sinalubong ang runners ng kanilang family and friends, kasama na sina Megan Young at Isabel Ortega. Para may homecoming party kami. Nagpaluto ako ng maraming Pinoy food, so enjoy talaga. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Quick update naman tayo sa showbiz happenings. Slay si Phil-Am personality Bretman Rock na newest ambassador ng hair care brand ni Queen Bee, Beyonce. Dream come true nga raw ito for Bretman, lalo't sabi niya Beyonce means so much to her. Feels just right ang Inside Out concert ni GOT7 member Young J in Manila. Full support ang Agassi sa kanilang idol while waving their agabong. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.